Dahil sa sama-samang pagkilos ng buong sektor ng enerhiya, matagumpay na naibalik ang supply ng kuryente sa ilang lugar sa Mindanao matapos ang pagtama ng lindol. Samantala, proyekto para sa matatag na supply ng enerhiya sinimula na sa Naga City. Si Elijah Canlas sa sentro ng balita. Halos 2 linggo matapos yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang Southern Mindanao ay naibalik na ang supply ng kuryente sa kalakhang bahagi nito. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Energy o DOE, umabot na sa higit 79% ang matagumpay na natulungan ng operasyon. Ikinalulugod kong iulat na sa mga sama-samang pagkikilos ng buong sektor ng enerhiya, naibalik na ang serbisyo sa mahigit ng 1 million households o 99.81% ng mga consumer connections na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Mabilis na naisakatuparan ito dahil sa pagtutulungan ng DOE, National Electrification Administration o NEA, National Power Corporation o NPC, mga electric cooperative at lokal na pamahalaan. Kaugnay nito, nagpadala ang task force kapatid ng 184 na miyembro mula sa 26 na electric cooperative para tumulong sa pagsasaayos ng mga nasirang linya. Sa loob ng 48 oras ay naisaayos din ang mga sirang daan at apektadong infrastruktura kabilang ang paglilipat ng nasirang 69 kV transmission line. Ayon sa National Electrification Administration, naibalik na rin ang supply ng kuryente sa bahagi ng Socoteco 2 franchise area noong nakaraang linggo. Dahil dito, balik normal na ang operasyon ng mga sambahayan, negosyo, paaralan, ospital at iba pang mga mahahalagang pasilidad sa rehiyon. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, utang na loob ng kagawaran ang serbisyo ng mga linemen at responders para mapanumbalik ang mga apektadong linya ng kuryente. Sa bawat lineman, engineer, technician, utility worker, responder, at lokal na pamahalaang naging katuwang sa pagpapanumbalik ng serbisyo ng kuryente at supply ng produktong petrolyo, taus-puso naming pinapaabot ang pagpapasalamat ng Department of Energy. Samantala, isang pilot underground cabling project ang sinisimulan sa Naga City para ilipat sa ilalim ng lupa ang mga linya ng kuryente. Bukod dito ay maglalagay na rin ng mga bicycle lanes at solar-powered street lighting bilang hakbang sa responsableng pagkonsumo ng enerhiya. Katuwang ng lokal na pamahalaan ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa proyektong ito para matiyak ang matatag na supply ng enerhiya sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.